Network Entertainment. Payuhan muna natin yung mga immortal. Ano ba yung gagawin pagka ikaw pinag-iinitan ni boss? Mula sa ating senior recruiting manager na si Zar de los Reyes. First siguro evaluate mo muna yung work mo. Kasi pwede siyang pinapersonal ka lang, pwede ring work-related, di ba? Baka yung sa personal part, baka ayaw niya talaga sa'yo, baka natitrigger siya, baka may ganun lang, di ba? So, pinagtitripan ka lang talaga. But there's a part na evaluate mo rin sarili mo. Kung tama yung sinasabi nila. Kung tama, ginagawa mo ba yung work mo ng maayos before you react. Kasi baka naman may reason yung pinag-iinitan na namin na micromanage ka na. Mga immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, kasama ko si Zar de los Reyes, ang Senior Recruiting Manager ng Upwork. Alam niyo na yung number of experiences niya sa leadership and management, sa freelancing, at yung pagiging kliyente niya ang Upwork. 11 years na, di ba? Yun. Si Jeff Nunez, ang mayor ng TPN. At ang nagsisecond voice, ang ating pod producer na si Jasper Manalang. Pogi, pero mahina ang boses. Hello! Baka soft-spoken lang. Diba, ewan ko eh. Pag-uusapan natin mga immortal ay relatable sa mga listeners talaga natin. Kahit sinong empleyado, nakaranas na ito. Anong gagawin ninyo pagka pinag-iinitan kayo ni boss? Oh, no! Ayun. Pero bago natin simulan yung anong gagawin pag pinag-iinitan ni boss, i-define muna natin. Ano ba ang signs na pinag-iinitan ka ni boss? Number 1, wala siyang tiwala sa'yo. Nako. Pangalawa, lahat ng kilos mo, binabantayan. Micromanage. Yes. Tama. Hindi lang binabantayan, pinababantayan ka pa sa manager mo. Nako. Double micromanage. Wala kang ginawang tama. Uh-oh. Di ba? Yan yung pangatlo. Yung pang-apat, hindi ka na binibigyan ng importanteng trabaho. Nako. Tinabla ka na ng boss mo. Hindi naman. Parang dahil nga walang tiwala, binibigay sa'yo yung mga madaling gawin. Pagka magagandang projects, ibibigay dun sa pinagkakatiwalaan. Di ba? And, syempre, pagpangit ka. Meron ba sa inyo? Naging TikTok na eh, no? Naging TikTok na. Hindi. Yung mga, hindi ka na sinasama sa mga importanteng meetings. Oo. Or gagawa sila ng group chat. Nang wala ka kasama. Diba? Parang hindi ata na sa trabaho. Kasi yan eh, pinag-iinitan ka and parang sinasabi, nanganganib yung mo. Nanganganib ka, ibig sabihin pwede kang i-let go. Oh, no. Diba? So, yan yung mga senyalis na pinag-iinitan ka. Tama. Minsan naman, kahit hindi yan ang ginagawa sa'yo, yung mga ilang signs lang na yan, mararamdaman mo na parang pinag-iinitan ka. Na parang wala kang ginawang tama. May gawin kang maganda, hindi ka pupurihin. Pero pag may mali kang ginawa, talagang sunog na sunog ka. Oo, pagagalitan ka talaga. Papahiyain ka. Sa harap ng maraming tao, minsan ganun ginagawa. Oh, no. Naranasan nyo na ba yun? Yes. Ikaw, Jeff. Sa dati mong work, yata, pero kinalimutan ko na yung episode na yun eh. Episode? Nang buhay ko doon sa cabin natin. Ikaw, Zar. Yung pinag-initan ako? Meron naman. Meron naman. Ikaw, may pinag-iinitan ka bang empleyado dati? Hindi lang dati. Hanggang ngayon. Hindi. Joke lang. Joke lang. Si Joker talaga. Joker ka talaga. Joke lang ako. Ang ganda ng joke mo ha. Sige nga, sample nga. Wala. Sample nga ng joke. Sample nga. Wala, pero tumitingin. Ito na. Ito yung pinaka-joker ng barkada natin dito sa Happy Hour Homies. Joke of the episode. Babalik tayo sa English jokes. Wow. Sige. Yun na. Ayun. Meowtin. Ointment. Okay lang, aminado ka, tumatawa ka sa boot. Anong sasabihin dun sa anong sinasabi sa boiling water? Kala ko ba English jokes? Okay, what do you say to Deep setup pala, nakakatawa na.
Nagkamali ako, buisit. More! What do you say to boiling water? What? You will be missed. Akala ko, kasi, akala ko ang sasabihin mo sa Explain pa. boiling Yes, water, yes, yes. sabihin mo sa boiling water, yung love problem mo. Ah, Diba Boiling ganon? waters. Kasi Boiling podcast. waters. Boiling Oo. waters naman yun. Iba yan. O, babasa ba muna tayo ng mga comments? Ayun. Pwede nating sabihin na payuhan muna natin yung mga immortal. Sige. Ano ba yung gagawin pagka ikaw ay pinag-iinitan ni boss? Oo. Mula sa ating senior recruiting manager na si Zar de los Reyes. First siguro evaluate mo muna yung work mo. Kasi pwede siyang pinapersonal ka lang, pwede ring work-related, di ba? Baka yung sa personal part, baka ayaw niya talaga sa'yo, baka natitrigger siya, baka may ganun lang, di ba? So, Itoyo. pinagtitripan ka lang talaga. But there's a part na evaluate mo rin sarili mo. Kung tama So, yung sinasabi nila. Kung tama, ginagawa mo ba yung work mo ng maayos before you react. Tama. Kasi baka naman may reason yung pinag-iinitan na namin na micromanage ka na. So you have to confirm, is it just me? Ako lang ba? Ayaw niya talaga ako? Baka mamaya yung nambusted sa kanya naging jowa ko, ganyan. or alam mo yun, baka work related talaga siya. Na kailangan mo evaluate yung performance mo. Okay. Kayo, Jeff. Advice ko, siguro focus na lang din doon sa work. Trabaho na lang. Bawi na lang. Kumbaga, i-prove mo na lang na, kumbaga kung may sablay ka, kayang-kaya mo naman bawiin. Tapos kumbaga wag ka na lang din magtanim ng sama ng loob kasi parang maapektuhan din yung trabaho pag gano'n. Tama. Oo. So focus lang sa work. Ikaw, Jasper. Ako unang-una sa lahat, titingnan ko muna, or as what Sar said, i-observe ko muna kung tama ba talaga yung sinasabi nila. Doon, kumbaga may resibo ka na. Kung sa tingin mo hindi, edi, hayaan mo nang pinag-iinitan ka, alam mo naman na tama ka. May boss talaga na, halimbawa, kung ano yung sasabi nila, yun talaga yung masusunod. Kasi nga, boss tawag, di ba? Hindi mo na, it's a losing battle na kagad. So, as Kuya Jeff would say, bumawi ka na sa susunod. Or you can also be assertive naman na sabihin mo yung mga pain points mo. Pwede rin yun. Oo, pero say it in a professional and nice way, 'di ba? Hindi yung siguro galit yung boss mo, sasabayan mo pa. So parang Mas galit ka pa sa boss. So just try to be strategic with it. Kung siya personal niya, Oo. ikaw wag kang gagaya. Oo. So iba ka naman eh. So be the better person in a way na kaya mo naman sabihin in a professional manner. But sometimes being the better person is not the answer. Sometimes. Anong Sometimes, gagawin mo? sometimes. Sige, anong gagawin mo? Ito, practical na lang mga immortal. So kunwari, Kasi ako, nararanasan ko ng oh. napag-initan din ako. So, anong ginagawa mo? Nasa sa inyo yan if you want to stay sa kumpanya. Okay. Nasa sa inyo yan. Kasi hindi nga naman maganda yung Pagtrato. pakiramdam na pagka nandiyan Oo. ka kupal sa'yo si boss, kaopisina mo, pinag-iinitan ka rin, di ba? I-ready mo na yung CV mo. Oo. Alam ko naman may mga bayarin tayo. While pinagtsatsagaan mo sila, pinagtsatsagaan ka rin nila, mag-submit ka na ng mga Put yourself out there. ng mga CV mo kung saan-saan. Ngayon, kung talagang desidido ka na gusto mo nang umalis, unti-unti mo nang iuwi yung mga gamit mo. Oo. Hindi lang papansin yan eh. So mag-resign ka na lang. Hindi, kumbaga kapag parang may just be ready. means ka. Kasi Okay. since pinag-iinitan ka, kahit anong gawin mo, hindi mo na marireverse yung iniisip nila. Pinag-iinitan ka eh. Oo. O di mag-ready ka na. Anytime, they'll let you go. Actually, that's good advice. Even if masaya ka sa work actually. It's a losing battle. Oo. Nire-ready mo rin sarili mo. It's a losing battle. And walang panalo dyan pag lalaban ka. Hindi ka na nga nila gusto eh. Kahit na maganda gawin mo, wala na. Talo Pinag-initan ka pa ka rin. na talaga. At I'm sure pinag-uusapan ka na ng mga yan. So tama rin sinabi ni Jeff tsaka ni Jasper, focus sa trabaho. Oo. Pero, tanongin mo sarili mo, mahal mo ba yung trabaho mo na gusto mong tumagal dyan? Titiisin mo yung
ginagawang kakupalan Ito sa'yo. yung kapag level 10 kupal na si Diba? manager. Oo. Yung wala na talagang Hindi lang si manager, kahit minsan yung kaopisina mo kaopisina. Oo. Okay. Magsusumo ka sa manager, ginagaslight ka. Tapos sabi, hindi, ano lang naman yan, mabait naman yan, pero tapos nakikita mo yung isang manager mo na playing both sides. Oh. Kinakampihan ka Balimbing, kunwari. oo. Kinakampihan yung isa, di ba? So, medyo mag-ingat ka na. I-ready mo na yung sarili mo para whatever happens, okay lang. And then, huwag kayo magtatanim ng galit or sama ng loob. Or don't burn bridges. Oo, kasi Keep it professional. maging professional kayo, hindi nyo kailangan gumanti. Wala kayong kailangan gawin. Basta malinis ang konsensya mo, wala kang ginawang masama sa kanila, pinag-iinitan ka, I'm sure, nagkakalaglagan, walang aamin na may nagkamali. Ngayon, kung ikaw naman ang nagkamali, umamin ka, okay lang. Walang problema yon. Lalo na't pinag-iinitan ka at paalis ka naman na, okay lang, pasensya, ganyan. May karma naman eh. Kung Tama. pinag-initan ka, na politika ka, pinersonal ka, di ba? Babalik sa kanila yon. Importante, maging professional tayo, gawin natin yung trabaho, yung turnover maayos, di ba? And huwag kayong magpo-post sa Facebook na kung ano-ano. Oo. Yun. Huwag niyong gawing sumbungan yung Facebook. Oo. Tapos Kasi- mag-react lahat ng office mates mo, no? Magbablind item ka pa dyan, paparinig ka pa, wag na. Oo. Hindi mo kailangan yan. Mas masaya pagka wala kang ginawa kasi as if they don't exist. Mas maiinis sa'yo yung mga kagalit mo dyan. Hi, I'm Joelle, and I'm back. Did you miss me? I wouldn't call this a season 2, but rather just another era with more lessons, realizations, and thoughts from all the overthinking. And it's not just gonna be me this time. We'll have special guests, other POVs, para mas marami pa tayong masagot na paano kungs ng buhay to hopefully help you find the answers you're looking for. Tara, this is Joelle's podcast, Paano Kung. Kasi nga, Tama. Diba? Oo, you are enough. yes. Oo. You are enough. Yun. Pinag-initan ka, tapos pakiramdam mo wala kang kakampi sa office. Na. Okay lang yan. Na. Huwag mong iisipin na pasan mong daigdig. Magtrabaho ka lang, gawin mong best mo because you are enough. Thank you. Naiiyak na ako. Grabe. Grabe, Malalim. napaka-inspiring. Hindi, pero good advice yun. Diba? Tama. Tama. You are enough. Matalinhaga tayo magbigay ng advice dito sa underpaid at makakatulong talaga sa mga immortal. Kaya sana, bago pa mangyari yun, trabaho lang at huwag kayo masyadong makipagkwentuhan sa mga kaopisina niyo dahil sigurado makakarating yan sa mga boss at mga manager. Oo. Sa tama. buong opisina. At ikaw pa sasabihan na marites or chismoso, madaldal, Marites. lahat. Marites, Marisol, lahat Oo. Oo. Iisipin nyo bago kayo magkwento yung tenure nila dyan, lalo na kung matatagal na sila sa opisina, sa kumpanyang yan, matagal na sila magkaka-office mate, may mga magkukumpare dyan, meron silang team building na ginagawa, natural, ilalaglag ka nila. Ikaw yung bago eh. Diba? Yun. Ayun. So, ayan, Zar, basahin natin yung mga nag-comment sa ating Discord group, sa ating Facebook page. Ito favorite Instagram. ko. Oo. May favorite ako eh. Sabi ni Angelica Quinto. Diba? Akala ko nga singer eh. I'm an avid listener of underpaid podcast. More power to the show. Regards to Stanley and the TPN crew. Pero meron pa yun sa baba. Oy. Ito yung gusto ko. I'm really happy kasi nag-reply ka sa akin. I only listen to 2 podcasts, at saka Underpaid. Nakuha niyo attention ko kasi ang kulit niyo nila Stanley, pati nila Jasper. Tsaka si Kuya Jeff, huwag mo Ayan, kakalimutan. sabi ko, si Jeff di kasama. Oo nga yan. Iiyak si Jeff. Oh, umiyak ka nga, Jeff. Okay lang yan. Nakalimutan, Huwag niyo kalimutan yan. Oo. Ito pa. Iyak Ano ka pa? dito. Mayor ng Haha. TPN eh. Sige, isama na natin si Jeff. Wow. Okay. Anong masasabi mo kay Angelica? Utang na loob mo pa eh, no? Sinama ka pala eh. Salamat, Angelica. Maraming salamat. Hindi, ano lang naman yung sinabi naman niya TPN crew eh. Sabi naman niya nila Jasper. Hindi yan TPN crew. Happy Hour Homies. Oo nga. Ayun, tama. happy Diba? hour homies Oo. daw, Angelica.
Ayun, meron pang isa. Kaya lang binibentahan si Pia ng Vespa eh. Yung kapatid ni Zar, si Betchay. Oo, Betchay. si Uy, Betchay. Mabenta si Betchay, may stalker si Betchay. Part 2. Oh, well, Sobra ikwento naman mo, yung ikwento mo. stalker. Oo. Hindi siya stalker. Ano lang, Ano? admirer. Hindi, nahanap lang. Kasi syempre parang may mga clues naman doon sa episode kung saan siya nagtatrabaho. Oo. So, Former... in-email. Hindi, Okay. in-email In-email, yung si oh. Pia. Kita mo Yun. naman, nalaman yung email address. Oh, hi. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Hindi lang. Talaga si Betchay, mabenta no? Hindi, sobra ka naman. Baka ano lang. Natuwa lang. So, anong pangalan? Dali lang. Pagdating ng panahon. Pero nakakatuwa na minessage niya si Pia. Ano ba sabi? Nayang. Pyramid. Parang anong pyramid? grabe yun. Hindi ko na-explain yung joke na yun. Ano yung pyramid? Hindi ko gets. Si ano? Wag, ano. Explain. Explain. Mamaya, off the record. Bakit? Hanep. Kaya Kala ko ba bagong start na tayo? Oo nga. Kumakanta lang naman ako Sorry. Oo. Anong pyramid? Pyramid scheme. Ay, nako. Doon sa Si si Maria Christine. Ano sabi niya? Ayun. Tinanong niya si Pia kung siya ba. Siya ba? Si nasa episode 424 ng Underpaid sa Oh. Spotify. Oh. Tapos Aduda ba siya? May video na nga eh. Tapos tinanong ni Pia paano daw siya nahanap. Oh. Nawawala ba siya? Nahanap lang siya sa database. Tapos sabi, congrats na lang kay Zar and Stanley. Lagi akong nakikinig sa kanila. Wow. Salamat. Small world. Salamat. You're Daga, welcome. ibang klase. Ayun. Ano ba? Wag mong bigyan ng mali siya yun. Wala namang Pero mali ito siya si yun. Alfonso. Oh, ano sabi ni Alfonso? Sabi Alak. niya, nag-work na daw Sabi siya niya, sa shot na. Vespa Marikina. Please tell your sister to come and visit. Binibentahan niya ng Vespa. Baka may discount yan. Oo, may Baka discount. naman, Vespa. Tapos, by the way, si Alfonso, siya si Alfie. Ay, yung bagong member ng Sabi niya, Discord. Stanley Chi mentioned that I'm related to Kwando. Oh. Di ba? Diba? At saka si Butros. Joke. Wiset. Sa mga sumagot ng ating poll question, natuwa ba kayo kay Tita Babes? Part 2. Part 2. Ito Part na. 2. 55.6% ang nagsabing, oo, ganyan din ang tita ko. Oh. 33.3% ang nagsabing, get out of my sight. Get out of my sight. 11.1% ang nagsabi ng medyo lang. Medyo lang. Pero yung nanay ko, wala pa yun, wala pa siya sa element niya. Hindi Medyo, siya prepared nun eh. Oo, hindi siya prepared talaga. Oo. Tapos may Akala mga kasi niya mamamasyal lang sila ni Pia. Oo nga eh. may mga nag-comment din sa Spotify. Sabi ni Miggy, Bayo, may asim pa. Expert in helicopter. Hahaha. Solid episode na naman. Si What John the hell? Paul, sabi niya, more video podcast please. Tsaka sabi ni Pat, voting for video podcast pero it needs improvement sa camera angle and focusing. Masyadong malayo yung cam. Hindi makita ang faces ng guests. Yan. Lumapit ka. Sabi to ni Pat. Ayan. O, Kita yan. na. Yan, ilapit mo. Kita ba lahat? Kaya ba? Iyan mo. Unzoom. Ayan. Ayun. Ito ba ako? Yan, kitang-kita, Kailangan- di ba? Malapit na. Pero masakit sa leeg eh. So, kasi Actually. gaganon tayo eh. Sabi naman ni O, Rick, layo mo na. sabi ni Rick, laugh trip si tita. Pwede na maging co-host. Yung music sa umpisa, malakas na naman before magsalita si Stanley. Tsaka yung ad ni Porter. Sabi ni Rick. Nuggets Oo. of Nikki. Yan. Si Ann, UDV. Finally, nakita ko na Mami Mozar. Yung famous sa line na, get out of my sight. Hihihi. Kudos kay Mother and also kay Pia last time. Yun. Diba? At si Danny Barrels. Sobrang kwela ng episode na to. Mabenta si Madir. Kudos to Underpaid. Part 2. Part 2. Part 2 ba? Yes. Yes. Nako, lumaki na ulo nun. Oo. Ay, hindi, kasi nga, Lumaki na ulo ng nanay ko. ang, Mag-aano na yan. Magkakaroon siya ng magpa-full- sariling podcast. Oo. ang purpose naman kasi is
para makahanap na niya yung love of her life. What? Oh. Kaya nga siya gumawa ng Bumble account eh. Oo. Tita Gumawa Babes. na ba? Oo. Gagawa na. gagawa na Anong yan. Bumble name niya? Hindi pwedeng Tita Babes. Hindi, Babes. Babes. Oo. With the Tapos, Z. ano yung tagline niya? That may babes Oo nga. O ano yung tagline niya? Ay, hindi. Basta yung tagline niya may asim pa. Oh, may asim Ganon. pa. May asim pa. Oo. Yan. Brr. Oh, eto, merong dun sa pinsan ko may nag-message. Si Darwin Untalan. Diyan ang ganda nung underpaid. Yung guest si Tito Mikey. Wala lang. Pero hi daw, Stanley and everyone. Hello. Ayun. Oh, and everyone, hi daw. Hello, everyone. Ayun. Di ba everybody? So, sino pa Ay, yung mga... kay Pia, yung pogi ni Pia. Nakita May mo. mga may nag-comment nga raw. Pogi si Pia. Oo. Oo. Lalo mo yung kwento na si Pia, tinag mo dun sa photo ni Aiza Sigera. Tapos, tinag ni Stanley. Nag-guest si Aiza sa radio show namin. Tsaka sa TV show. Tapos, nagkita rin kami sa isang event na si Aiza nag-direct. Si Ice, no? Yun. Oo. Tapos may nagtanong kay Pia, may nakakita. May nagtanong kay Pia, are you offended? Dahil tinag nga, instead si Aiza Sigera, si Pia. Oh, are you okay with this? Oo, are you okay with this? sabi Ang ni ano Pia. ko naman, yung nisip ko, bakit si Pia ma-offend? Hindi ba dapat si Aiza Sigera? I mean, ang ganda ng katawan. Napaka-supportive. Kilala ko sino yung pinakamasikat sa dalawa. Oo. Sabi ko, hindi ba dapat si Aiza Sigera ma-offend dahil ikaw ang tinag? Makita ni Aiza, ano ba to si Stanley? Bakit naman ako tinag dito sa sa may tattoo na parang ano pangalan nun? Regata. Hindi, yung Logo tattoo niya na may mga parang anting-anting, di ba? Meron siyang ganun eh. Oo, nagpatato. Parang logo ng Regata. Si Stanley Regata. nakapansin. Sabi niya, ano yung tattoo mo? Logo ng Regata. May sponsor pala, no? Oo. So, yun. So, mga immortal, mag-comment lang kayo. Rate the podcast. Subscribe. Share nyo sa mga kaibigan nyo para mas dumami pa yung mga followers natin sa Spotify. Alam nyo naman kung saan kami hanapin sa social media. So, for Zardelos Reyes, Jeff Nunez, Jasper Manalang, I'm your host, Stanley Chi, and this is The Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.